Ang pelikula ay nagsisimula sa isang maaksyong eksena. Dalawang kriminal na nakasuot ng kostyum ng clown ay tumatakas papunta sa Mexico, habang isa sa kanila ay duguan. Ang sasakyan na kanilang sinasakyan ay naglalakbay sa isang mapanganib na daan, papalapit sa border, habang ang driver ay nagpapabilis ng kotse sa tabi ng pader, naghahanap siya ng isang butas para makatakas sa kabilang panig. Ngunit hindi sila makaligtas sa mga pulis ng Mexico at ng US Border Patrol na patuloy na sumusunod sa kanila. Sa isang desperadong hakbang, sinubukan nilang tumalon sa ibabaw ng pader gamit ang isang rampa. Ngunit, ang sasakyan ay bumagsak sa lupa ng Mexico. Wala nang takas para sa mga magnanakaw. Si Officer Vasquez ng pulisya ng Mexico at si Bill ng US Border Patrol ay parehong dumating sa lugar ng insidente. Pareho silang nais na hulihin ang mga salarin, ngunit may isang problema: sino ang may karapatan sa kanila? Nang mapansin ni Vasquez ang isang supot ng pera sa likuran ng sasakyan, nagkaroon siya ng isang ideya. Sinulo niya at inaresto ang mga salarin at umalis ang American Border Patrol na walang nakuha, habang dalawang di kilalang lalaki ay nagmamasid mula sa malayo. Sino kaya sila? Inimbestigahan ni Vasquez ang driver, ngunit hindi niya malaman kung sino ito. Tawagin natin siyang Gringo, dahil hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tinanggap ni Vasquez at ng kanyang kasamang si Romero ang pera, at inaresto si Gringo, na nagbigay sa kanila ng hindi mabasang mga fingerprint. Dinala nila siya sa isang pasilidad kung saan ang mga salarin ay nakakulong sa isang siksikang lugar na puno ng karahasan, kung saan ang mga bilanggo ay armado, at walang mga patakaran. Dito nagsisimula ang tunay na pakikipagsapalaran ni Gringo. Hindi naglaon, isang grupo ng mga bilanggo ang inatake si Gringo, at sinusubukang nakahuwin ang kanyang sapatos, at walang habas na sinaktan siya. Pagkatapos noon, ang mga bilanggo ay binati ang warden, na nagsabi sa kanila na dadalhin sila sa bilangguan, ang El Pueblito. Hindi ito isang karaniwang bilangguan, kundi isang maliit na bayan na pinamumunuan ng mga bilanggo mismo. May mga tindahan, mga food cart, at mga tattoo parlor dito. May sariling batas at sistema ang mga bilanggo, at ang pera ang pinakamakapangyarihan dito. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magbayad. Hindi nagtagal, dumating ang isang opisyal ng konsulado ng Amerika, si Jack, at nagtanong tungkol sa bilanggong Amerikano. Sinagot ni Vasquez na mag-usap na lang sila mamaya, dahil may iba pa siyang aasikasuhin. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Gringo na makulong, ngunit ito ang pinakamatindi niyang karanasan. Naguguluhan siya nang dalhin siya sa El Pueblito, at hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Ngunit hindi siya susuko ng ganun-ganun na lang. May plano siya. Nakita niya ang lalaking bumugbog sa kanya sa bilangguan habang sinusuri ang lugar, at sinundan niya ito. Hinila ni Gringo ang mga binti niya sa labas ng banyo, at pinatulog siya, matapos siguruhin na walang ibang tao. Kinuha niya ang baril at mga gamit nito, itinago ang baril sa isang stall sa banyo, at tumakas kasama ang pera at isang mamahaling relo. Pagkatapos, bumalik siya sa courtyard, kung saan ang mga bilanggo ay nakahilera sa lupa at natutulog. Ang mga bilanggo ay dinala sa recycling facility ng bilangguan kinabukasan, kung saan si Gringo ay ginapos ng ilang armadong gwardiya, habang isang nurse ang kumuha ng dugo para sa isang lihim na eksperimento. Ano kaya ang layunin ng eksperimentong ito? Mamaya pa ay, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng bathrobe at dalawa niyang tauhan sa isang penthouse. Naisip niya na sila malamang ang hari sa lugar na ito, at sila ang may hawak ng lahat. Nalaman niya din na malakas ang impluwensya ng pera sa lugar na ito. Sinuhulan niya ang guwardiya para sa isang rest day, upang magawa ang kanyang plano. Naglakad si Gringo, at natuklasan ang kanyang unang target, ang perang nakatago sa drug den. Kinuha niya ang isang lata ng gasolina, at ginamit ito upang sindihan ang isang food cart, na baling ang atensyon ng mga tao, habang iniwan ang pera na walang bantay. Nagawa niyang nakawin ang pera, at umalis habang nagmamadali ang lahat na patayin ang apoy. Ngunit hindi niya alam na may isang saksi sa kanyang ginawa. Lumapit sa kanya ang isang 10 taong gulang na bata na pinapanood ang kariton na nasusunog, at humingi ng sigarilyo kay Gringo. Nang tumanggi si Gringo, ibinunyag ng bata na nakita niya ang kanyang ginawa, at nagbanta siyang isusumbong siya kung hindi siya makikisama. Ang bata ay nakatira sa bilangguan, kasama ang kanyang ina, at nagsasabing siya ay espesyal. Sinabi ng bata kay Gringo na ang sinumang may sapat na pera ay maaaring manirahan sa loob ng bilangguan,
kasama ang kanilang pamilya, kaya may mga hindi bilanggo na malayang makakapasok at makakalabas kung gustuhin nila. Habang naglalakad sila, nakita ng ina ng bata siyang naninigarilyo at dinala siya sa bahay. Doon, nakilala ni Gringo ang ina ng bata na nagtatrabaho para kay Javi, ang hari ng selda. Samantala, dumalaw si Jack kay Gringo upang tulungan siyang makatakas sa bilangguan. Ngunit hindi siya naniniwala sa peking pangalan at kwento ni Gringo na sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Pinagdudahan ni Jack ang kanyang sinasabi at naramdaman niyang isang profesional na magnanakaw si Gringo dahil sinunog niya ang kanyang fingerprint. Hindi sila magkasundo dahil dito, kaya iniwan ni Jack si Gringo na may plano para tumakas at nangako si Jack na malalaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Umupa si Gringo ng maliit na kubol kay Karnal, ang ahente ng lupa sa bilangguan. Kinagabihan, nagdaos ang hari ng selda ng isang party para sa mga espesyal na bilanggo. Sumilip si Gringo sa bintana at nakita niya ang warden kasama ang mga bilanggo na tila masaya at walang pakialam sa mga nangyayari sa bilangguan. Ngunit biglang sumulpot ang ina ng bata at sinuntok siya sa mukha dahil sa pagtuturo niya ng masamang bisyo sa kanyang anak. Kinabukasan, isang bilanggo ang binaril sa courtyard dahil sa pagtangkang tumakas. Nang lapitan si Gringo ng bata, napag-usapan nila ang pagtatrabaho ng ina ng bata para kay Javi, ang hari ng selda. Sinabi rin niya na si Caracas, ang kapatid ni Javi, at si Karnal, ang pinsan niya, ay mga tauhan ni Javi. May kontrata si Javi sa mga otoridad at maaari siyang lumabas kung kailan niya gustuhin, ngunit kahit ang hari ng selda ay kailangang bumalik upang tapusin ang kanyang sentensya. Bakit kaya ganito ang sistema sa bilangguan? Nang tanungin niya ang bata tungkol sa salitang espesyal na nabanggit niya dati at ang sample ng dugo na kinuha sa kanya, hindi makasagot ang bata. Samantala, hinahanap ni Jack si Vasquez at kanyang mga kasamahan upang malaman ang tungkol sa kaso ni Gringo. Natagpuan niya silang nagpapalipas ng oras sa isang bahay aliwan kasama ang mga babae at nagdududa siya. Sa araw ng dalaw, nakikipag-away ang bata sa isa pang bata habang pinapalakpakan sila ng kanilang mga kaklase. Lumapit sina Javi at Caracas at inutusan ni Javi na bantayan ang bata. Napansin ni Gringo na may tinatagong patalim ang bata at sinundan sila na tila gusto niyang patayin si Javi. Pinigilan siya ni Gringo at nagtaka kung bakit niya gustong patayin si Javi. Matapos ang isang madamdaming pag-uusap, ibinunyag ng bata na pinatay ni Javi ang kanyang ama upang nakawin ang kanyang atay. May napakabihirang uri ng dugo si Javi na kailangan nilang i-test ang lahat ng mga bilanggo para mahanap ang kamatch nito. At hanggang ngayon, ang bata at ang kanyang ama lang ang tumutugma, kaya espesyal ang bata. Inaalagaan ni Javi siya para magamit ang kanyang atay kapag kailangan niya ng bago. Ang impound yard na kung saan ang sasakyan ni Gringo ay nakatambak ay pinuntahan ni Jack. Naabutan niya ang dalawang cowboys na hinahanap ang pera sa sasakyan. Tinutukan nila siya ng baril sa una, ngunit nakumbinsi niya silang magbayad ng maayos kapalit ng impormasyon kung nasaan ang pera. Samantala, nag-organisa si Javi ng isang wrestling match na dinaluhan ni Gringo at ng bata. Dumating din ang ina ng bata at inimbitahan si Gringo na mag-Netflix and chill, ngunit dumating ang opisyal ng bilangguan at sinabi kay Gringo na may bisita siya. Dumating sina Officer Vasquez at Romero upang alamin kung saan nanggaling ang pera at kanino ito. Sinubukan nilang takutin siya upang magsalita, ngunit pinaalala ni Gringo sa kanila na sila ang nasa panganib at kailangan nilang umalis agad. Kinabukasan, nagplano sina Gringo at ang bata na bitagin ang mga tauhan ni Javi na sina Karnal at Carlos. Dumaan ang bata sa harap nila at ipinakita ang ninakaw na relo. Nang mapansin ito ni Carlos, hinabol niya ang bata. Sinamantala ni Gringo ang pagkakataon at dinukutan ng pera si Karnal. Pagkatapos nito, inimbitahan ng ina ng bata si Gringo. Habang nagpapalitan sila ng mga kwento tungkol sa kanilang mga dating partner. Inilarawan ni Gringo kung paano sumama ang kanyang asawa sa kanyang kasosyo sa negosyo, si Reginald Barnes, at kung paano siya tumistigo sa korte at pinakulong siya. Ikwento niya rin ang isang panaginip kung saan dalawang lalaki ang kumatok sa pinto ni Reginald at pinatay siya. Bilang tugon, sinabi ng ina ng bata ang kwento ng kanyang yumaong asawa at ang Bambi blood ng kanilang anak, isang napakabihirang uri ng dugo. Nangako si Gringo na babantayan ang kanyang anak.
Samantala, pumunta si Caracas kay Carnal upang kunin ang kinita sa droga at nakita niyang lango ito. Sinabi niya kay Caracas na may kumuha ng pera, ngunit di siya pinaniwalaan ni Caracas at naglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Kailangan niyang makuha ang pera o mawalan ng trabaho. Sinimulan niya ang paghahanap sa bata kasama si Carlos. Sumugod si Carnal sa kanilang bahay at walang habag na binugbog ang bata habang umiyak ang kanyang ina. Nang hindi niya makita ang kanyang pera, nagpasya siyang saktan ang babae. Sa kabilang banda, habang nagpapahinga si Gringo, napansin niyang hinahanap siya ni Carlos. Nagpagtanto niya ang mangyayari at tumakbo patungo sa mga banyo at kinuha ang baril at binaril ang lalaki. Sa kabilang banda, dumating si Caracas sa tamang oras at pinigilan si Carnal. Habang lumalala ang sitwasyon, nag-away sila at nanalo si Carnal, ibinagsak siya sa lupa at papatayin na sana siya. Ngunit sinalba ni Gringo si Caracas. Ang bata at ang kanyang ina ay dinala sa isang selda. Pumasok si JV na may dalang baril at ipinaliwanag ni Gringo kung paano niya iniligtas si Caracas at ang bata na napakahalaga sa kanya. Nang malaman ni JV na alam ni Gringo ang tungkol sa bata, nagpasya siyang patawarin siya at kilalanin siya ng husto. Mamaya pa ay tumawag si Jack kay Gringo at nag-alok na tulungan siyang makuha ang pera bago mahuli ang lahat, kapalit nito ay hahatian siya sa pera. Sa halip, hinanap ni Gringo si Caracas at sinabi sa kanya na ninakaw ni Vasquez at Romero ang 2 milyon sa kanya. Nauto niya si Caracas na ibabalik niya ang kanyang pera at humingi lamang ng 10% nito. Sa kasamaang palad, nakuha na ng may-ari ang pera, si Frank Fowler, dahil sa impormasyon na binigay ni Jack. Ang mga pulis ay hawak na ng 2 cowboys. Sinabi ni Frank na may 4 na milyong dolyar, ngunit ang kanyang mga tauhan ay nahanap lamang ang 1.7 milyon. Dumating ang mga tauhan ni Javi, pinatay ang lahat ng tao at kinuha ang pera. Sa kabilang banda, binayaran ni Jack ang mga gwardya ng bilangguan para kay Frank upang protektahan ang kanyang mga tauhan. Inambush nila si Gringo at ang mag-ina sa courtyard ng 3 cowboys. Lumaban si Gringo, napatay ang 2 sa kanila at ang gwardya sa itaas. Ang huling cowboy ay nagtapon ng granada sa kanya, ngunit ibinalik niya ito at napatay siya sa pagsabog. Nakaligtas sila sa pag-atake, ngunit hindi ang marami. Pagkatapos nito, binantaan ni Javi si Gringo na papatayin kung hindi niya sasabihin ang katotohanan tungkol sa kanya. Inamin ni Gringo na siya si Reginald Barnes. Dahil alam nilang hindi bibitaw si Frank sa kanyang pera, nag-alok si Gringo na pumunta at patayin siya kapalit ng kanyang kalayaan. Pumayag si Javi at pinayuhan siya na iwasan ang mag-ina. Binigyan ni Javi si Gringo ng driver's license at nagpadala ng 2 killers upang patayin siya. Hindi nagtagal, sinabi ng warden kay Javi na balak ng gobyerno na isara ang bilangguan dahil sa pag-atake. Kumonsulta siya kay Caracas sandali, at dahil pakiramdam niya ay nanghihina siya, malamang ay kailangan niya na ng transplant ng atay sa lalong madaling panahon. Nakalusot si Gringo sa border police gamit ang Peking ID, at tinawagan niya ang mayamang negosyante na si Thomas Kaufman, at nagpakilala siya bilang Clint Eastwood. Habang sinusundan ni Gringo ang mga killers ni Javi, ay isiniksik niya ang isang hamburger sa muffler ng kanilang kotse. Nang huminto sila upang tingnan, pinatay niya sila kaagad. Samantala, napagtanto ng ina ng bata ang plano habang binibisita si Javi ng kanyang doktor na nagpapahiwatig na malapit na ang transplant. Nagmadali siya sa bahay ng kanyang kaibigan, itinago ang bata sa isang butas sa pader, at sinabihan siya na manatili roon. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni JV at itinali siya sa isang madilim na selda. Sinaktan nila siya ng husto. Habang nakikipaglaban siya upang manatiling gising, napansin niya na dumating ang kanyang anak upang iligtas siya. Nakatayo siya ng ilang hakbang mula kay JV. Hawak ang isang patalim sa kanyang kamay at sinaksak niya ang kanyang sarili sa atay ng ilang beses sa pag-asang iligtas ang kanyang ina. Dinala nila siya sa nurse station upang mapanatili ang kanyang atay. Nagpasya silang gawin ang operasyon mamayang gabi, pag bumuti na ang bata. Sa ibang dako, tinatrabaho ni Gringo ang kanyang plano. Tumawag siya sa sekretary ni Frank at nagtanong kung maaari siyang makipagsosyo kay Frank upang lumabas siya sa pagtatago. Napagpasyahan ng sekretary na mag-set up ng meeting at pumayag siyang makipagkita sa kanya kinabukasan sa opisina ni Kaufman.
Kinabukasan, dumating si Gringo sa meeting na may dalang payong, nagpakilala bilang si Reginald Barnes, at nagkunwaring sekretary ni Clint Eastwood. Pinatulog niya si Mr. Kaufman at ikinulong siya sa banyo, matapos ipaalam sa sekretarya na darating si Mr. Eastwood at dalawang kasama nito. At nang dumating sina Frank, inakala ng sekretarya na kasama sila ni Mr. Eastwood at pinapasok sila. Inaliw ni Gringo sila sa isang larawan sa pader, bago ibagsak ang dalawang granada sa ilalim ng kanilang mga paa at siguruhin ang kanilang kamatayan. Tumakas siya gamit ang kanyang payong at nadiskubre ng sekretarya ni Kaufman na buhay siya. Kailangan ni Gringo na tapusin ang isang huling problema, ito ay si Jack, bago ibalik ang pera. Natagpuan niya itong lasing at kasama ang mga strippers. Itinali niya siya sa isang silya at sinimulang tanungin siya. Agad niyang inamin na magkakaroon ng operasyon si Javi at isasara ang bilangguan ng gabing yon na nangangahulugang hindi na niya makikita ang kanyang pera kung hindi siya kikilos. Matapos malaman ang lokasyon ng kanyang kotse, kinuha niya ang baril at badge nito at nagmadali sa labas ng kwarto. Samantala isang armadong sasakyan na handang pumasok, may mga 200 sundalo at special forces na nagtipon sa El Poblito upang buwagin ang bilangguan. Habang pumapasok ang militar, sumiklab ang gulo. Kasabay nito, sumasailalim si Javi sa operasyon, habang ipinagtatanggol ng kanyang mga tauhan ang operating room. Nakapasok si Gringo gamit ang badge ni Jack at sinusubukang hanapin si Javi. Hindi ito naging madali. Nang makita niya ang mga supot ng pera sa isa sa mga gusali, napilitan siyang gumawa ng isa sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, kunin ang pera, tumakas, o manatili at iligtas ang bata. Matapos ang ilang pag-iisip, pinili niya ang bata upang iligtas at nagmadali papunta sa operating room. Sinubukan ni Caracas na pigilan siya, ngunit nakalusot si Gringo bago pa man nila kunin ang atay ng bata. Nagbanta siya na patayin si Javi kung hindi dadalhin ni Caracas ang ina ng bata. Isa sa mga nurse ang tumutok ng baril kay Gringo, kunwari ay pipigilan siya, na nagbigay daan kay Gringo na mabaril si Caracas. Dinala nila ang bata sa isang ambulansya at kinuha ni Gringo ang kanyang pera. Tumakas sila na nagkunwaring mga medics sa ambulansya at iniwan si Javi na namatay. Kinuha ni Gringo ang natitirang $2 milyong na nakatago sa kanyang kotse sa impound yard. Nagbakasyon sila sa isang magandang beach kung saan sila namuhay ng payapa. Natuklasan ni Gringo na pinatay ni Kaufman ang tunay na Reginald Barnes gaya sa panaginip niya. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang video na ito. I-click ang bell icon at mag-iwan ng isang like para tulungan ang channel. Hanggang sa muli.